Hello mga kamasrom, at ito ituturo ko na naman sa inyo kung paano magtanim ng kamuting saging. Una, pumili tayo ng dahon na bagong tuyo. Ang itsura ng bagong tuyo ay siya ay light brown, at ang luma naman ay madali siyang masira at yun na rin medyo nangingitim na. Ganyan ang kunin ninyong dahon. Pagkatapos ay ibabad natin siya ng 4 na oras. Pagkatapos natin siya may babad ay taniman na natin. Kagaya nito ginagawa ko. Bawat layer maglalagay tayo ng binhi sa gilid-gilid at maglalagay tayo ng malunggay o madre cacao sa gitna. At ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa maka-6 na layer. Ganyan lang yung ating gagawin. Kung sa basket naman, ganun din yung proseso niya. At pagkatapos ay gagawa rin tayo ng panibago, at huwag natin kakalimutan na maglagay ng pangtakip o yung panglilim, kasi pag direct sunlight ay kailangan ng lilim. At ito naman yung isa na ating ginawa. Binabad din natin to ng 4 na oras. Pag summer naman ay 5 oras kayo o 6 na oras kayo magbabad para mas marami yung maihigop niya na tubig, para hindi siya ganong matuyo pag summer. At ganoon pa rin yung proseso, maglagay tayo ng binhi sa gilid-gilid at dahon ng madre cacao sa gitna o malunggay. Ganyan lang yung ating gagawin. Kung wala naman, pwede naman yung dahon ng repolyo. Ganyan. At lagay natin yung plastic na dugtong. At takpan natin ito. At after ng 7 days, makikita na natin na mayroon ng maliliit na patubo o kaya ay mayroon ng mga amag. Pag nakita nyo ng ganyan na itsura ng inyong tanim, ay pwede na natin itong buksan. Basta pag 7 days ay buksan nyo na para sa ganun ay makahinga at yan na rin na tumubo yung kabuting saging. Yan yung resulta niya pa makikita ninyo, at pasisingawin natin siya ng kalahating oras o 20 minutes. At kung nakita nyo naman na medyo dry yung inyong tanim, pwede nyo naman siyang isprehan ng tubig para sa ganun ma-maintain yung kanyang moisture sa loob, kasi hindi na maganda kung ito ay tuyo. At mas maganda na rin magdilig kayo doon sa kanyang lupa sa paligid para sa ganun ay hindi rin matuyo o mas maganda rin yung kanyang moisture sa loob. At pagpalit natin tong plastic ay iwasan nating nakadikit tong plastic sa ating mga dahon o yung dahon ng saging o sa mga maliliit na mushroom para sa ganun ay lumaki. At wag natin din siyang isara masyado. Mag-iwan tayo ng space ng konti doon sa ibaba. At pagkatapos, ito na makikita natin sa kabila, ito yung itsura niya. At maghintay na lang kayo ng ilang days, mga 7 days o 5 days ay lalaki na pag ganyang itsura. At tandaan natin, pag direct sunlight, maglagay kayo ng mga lilim. Mas maganda kasi kung may lilim at mababawasan yung init na sanhin ng pagkamatay ng mushroom. At ito na, makikita natin after ng ilang araw ay mayroon ng malalaking mushroom na pwede nang i-harvest o anihin. Pag ganyang itsura, pwede nang anihin yung mga ganyan, yung patulis, yung itsura niya. At ang pag-ani, yung malalaki ay yun yung ating aanihin, at yung mga maliliit ay iiwan natin para kinabukasan ay yun ulit yung yun yung i-harvest naman natin. Yung mga ganyang kaliliit ay lalaki pa yan. At takpan lang natin sa pag-harvest ay nasa inyo na kung paano, pero sa akin kasi binubuksan ko yung buong plastic para makita ko kung yung pwede nang i-harvest o pwede nang anihin. At ganyan, inalis ko yung buong plastic, at pag nakita ko ng yung mga pwedeng i-anihin ay inaani ko na yan. Ganyan. At ito nga, nakikita nyo sa video, inaani natin yung mga pwede. At yung mga hindi pa pwede ay iniiwan natin. At ganyan lang yung ating pamamaraan ng
pag-aani ng kabuting saging. At iwasan din natin mag-harvest ng tanghali kasi masyadong mainit na sanhi ng pagkakulubot ng mga maiiwan na kabuting saging. Para hindi kumulubot ay wag tayong iwasan natin yung mag-harvest tayo ng mainit o tirik ang araw. Mas maganda pag sa umaga tayo mag-harvest para mas maganda at yan na rin hindi ganun kainit at hindi malakas yung hangin. At pag wala na tayong nakita na pwedeng harvest ay takpan natin ulit. At kinabukasan, ito na naman yung mga naiwan ay lumaki na. Yung mga hindi na harvest kahapon na pwede na sana ay bumuka na ngayon. At kasama ko pala yung aking asawa na nag-harvest, nag-aani. At ito ay dadalhin niya daw sa school. Yan yung makikita natin na pamamaraan. At sa ikatlo, yung mga maiiwan at harvest natin. God bless you.